Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1266, niloloko ni Yandy ang mga emperador. Si Logistic Deva Marasil, maaari nitong ay silang sinumang demonyo. Sinisikap ng mga emperador na makita si Yandy. Alam ng isang walang kwentang Zone Cultivator kung ano ang si Logistic Deva Marasil ang teknik. Alam nilang ginamit ito ng dakilang emperador na nagbubuklad, ngunit narinig lang nila ito. Paano natin ito masisira? Tanong ni Emperor Pang kay Yandy. Patawarin mo ako sa pagiging prangka, ginamit ng Demon Silang Emperor ang si Logistic Deva Marasilang teknik dito, kaya maaring may nakakatakot na demonyo sa ilalim. Dapat mong isipin ang tungkol sa pagsuko. Kung may lumabas na demonyo, natatakot ako na kahit ang mga emperador ay hindi niya kayang harapin. Ang mga kahihinatnan ay maaaring maging trahedya. Sabi ni Yandy sa napakaseryosong paraan. Gayunpaman, kumbinsido si Lin Fang. Sinusubukan ni Yandy na magpayo sa pamamagitan ng mga salita na may mabuting layunin kahit na ito ay mapanganib. At saka, kung ayaw niyang sirain nila ang selyo, kailangan ba niyang sabihin sa kanila? Matagal na nilang sinisikap na sirain ito nang walang tagumpay. Kaya bakit siya dumating ngayon at sinabi sa kanila iyon? Anong ginagawa ng bastos na yan? Isip ni Lin Fang. Sasaktan ba ni Yandy ang mga emperador? Ha? Hulaan ng mga emperador na may alam ang taong ito. Kung may alam ka, magsalita ka, sabi ni Emperor Pang. Kumislap ang kanyang siluet at lumapag siya sa harap ni Yandy. Ang kanyang kamay ay naging matalas na kuko habang hawak niya si Yandy sa lalamunan. Ang 8 si Logistic Deva Mara Chain Silang Technique ay inilagay sa 8 pintong ito. Maaari mong mahanap ang pasukan sa gitna ng mga pintong ito, na may lakas ng 8 emperador, sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang patak ng dugo sa bawat pinto at ito ay magpapagana sa mga marka ng demonyo. Pagkatapos, magagamit mo ang iyong lakas para masira ang mga selyo. Mahinahong sabi ni Yandy. Hindi naman siya mukhang natatakot. Nagsimulang isipin ni Lin Fang na si Yandy ay nagsasabi ng totoo. Kung sinabi mo kahit isang kasinungalingan lang, masisiguro kong palunos-lunos ang kahihinatnan. Sabi ni Emperor Pang kay Yandy. Kumislap ang silweta niya at damapos siya sa isa sa 8 pinto. Kung ang isang Zone Cultivator ay talagang nagsinungaling sa isang emperador, siya ay mamamatay. Kailangan natin ng 2 pang tao. Naisip ng mga emperador sa kani-kanilang mga lugar. Nandito na rin tayo. Sabi ng 2 tao sa di kalayuan. Isang malakas na hangin ang muling umihip. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng fire robe. Ito ay si Emperor Yan mula sa Fire Mountain sa Kanlurang Bahwang at ang isa pa ay si Emperor Tianlong mula sa Tianlong Divine Castle. Dahil nandito ka, magsimula na tayo. Sabi ni Emperor Pang na walang pakialam. Sina Emperor Tianlong at Emperor Yan ay lumapag sa kani-kanilang pintuan. 8 emperador at 8 pinto. Naisip ng karamihan. Nagsalita ba ang daos mong monghe na iyon ang totoo? Kung nagsinungaling ka, mamamatay ka. Agresibong banta ni Emperor Tianlong kay Yandy. Sa sandaling iyon, sa gitna ng grupo ng malalakas na cultivator mula sa Fire Mountain, nakasimangot si Fu Hei. Pakiramdam niya ay may mali. Kung ibang tao iyon, kumbinsido sana siya na hindi nila dayain ang isang emperador, ngunit marahil ang tiyak na daos na monghe na iyon. Tunit sa anumang kaso, wala siyang masabi sa mga emperador, napakahina niyang magbigay ng kanyang opinyon. Huwag mag-alala, Your Imperial Majesties, kayong lahat ay napakalakas. Magbuhos lang ng isang patak ng dugo sa 8 pinto at sa iyong lakas, magagawa mong basagin ang Deva Marasils. Mahinahon at mahinahong sabi ni Yandy. Tumanggo ang lahat ng mga emperador at sabay-sabay nilang pinakawalan si Qi na sumugod sa kalangitan. Pagkatapos, nagbigay sila ng isang patak ng dugo ng imperial. Ang kanilang dugo ay bumagsak sa mga selyo at kaagad, ang mga marka ng demonyo ay tila nabuhay. Nagsimulang gumalaw ang napakaitim na marka ng demonyo at isang nakakatakot na lakas ang lumitaw. Ang Deva Mara Chains ay lumitaw. Ang karamihan ng tao ay maaaring makakita ng mga kadena na lumilitaw sa napakalaking itim na mga silang stone. Para bang isang emperador ang humawak sa mga tanikala na iyon at tinatakan ng isang nakakatakot at walang katulad na demonyo sa kanila. Ang mga kadena ay biglang nagrampa at kumapit sa 8 mga paa ng emperador na nagpahigpit sa kanila. Ang si Logistic Deva Mara Chains na maaaring magtaksil sa mga nakakatakot na makajos na demonyo. Sabi ni Yandy, parang agresibo at kahanga-hanga ngayon. Ang daostang monghe na iyon ay talagang nang ahas na lokohin ng mga emperador na iyon. Roar. Sa sandaling iyon, nagsimulang umungol ang lupa at langit at si Qi ay sumugod sa kalangitan. Ang 8 emperador ay naipit na ngayon sa mga tanikala. Gusto mong mamatay. Sigaw ni Emperor Pang, ang kanyang katawan ay mabilis na napalibutan ng mga gintong ilaw na nagpapaliwanag sa kapaligiran. Sirain. 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 Sigaw ni Emperor Pang. Muntik na niyang maputol ang mga kadena, ngunit naging itim na mga marka ng demonyo ang mga iyon at lalo pa siyang hinigpitin. Mamatay. Sigaw ng dakilang Oriental Greenfinch Rock kay Yandy. Naglabas siya ng nakakasilaw na sword energies na lumipat patungo kay Yandy. Gayunpaman, mukhang nanatiling kalmado si Yandy sa ilalim ng pressure na iyon. May nabasag siya sa kamay niya at may tumunog na pagsabog, saka siya nawala. Mga emperador, ayalay ang inyong sarili bilang sakripisyo. Sabi ng isang malakas na boses na nagmumula sa langit.
Boses iyon ni Yandy, ngunit nawala na siya sa paningin ng lahat. Mamamatay ka. Galit na sigaw ni Emperor Pang. Ubo, ubo. Si Lin Fang ay umubo ng dugo, ang kanyang mukha ay namutla. Si Yuan Fei ay naguguluhan din, ang kanyang mukha ay mapatla din. Ang lupa ay nanginginig at ang mga gintong ilaw ay agresibong yumanig sa espasyo. Tara na, sigaw ni Lin Fang. Nagsitakbuhan ang lahat kasama sila. Yung bastard Yandy, ano lang ang pinaplano niya? Isip ni Lin Fang. Hindi talaga siya naniniwala na dadayain niya ang mga emperador. Boom, boom, boom. Sinubukan din ni Emperor Tianlong na salakayin ang mga kadena, ngunit wala itong silbi. Sinubukan din ni Emperor Qi at Emperor Wen, ngunit tulad ng dati, nabigo sila. Ang mga mukha ng mga emperador ay namutla, parang mga papel. Sino ang maglakas loob na salakayin ako? Galit na sigaw ni Emperor Pang. Hindi. Bastard. Sisirain kita. Si Emperor Tianlong ay naging dragon, ngunit ang kanyang sigla ay humihina rin mga emperador, ayalay ang inyong sarili bilang isang sakripisyo. Naalala ng karamihan ang sinabi ni Yandy nang umalis siya, pagkatapos ay namutla ang kanilang mga mukha. Anong uri ng nakakatakot na bagay ang batong iyon? Sabay-sabay nating salakayin ang lakas ng pagbubuklod. Sabi ni Emperor Wen. Nadama ng lahat ng mga emperador na ang kanilang sigla ay hinihigop. Sige. Magkasama. Sabi ng lahat. Isang ginintoang, mahusay na Oriental Greenfinch Rock ang lumitaw, isang dragon, isang dambuhalang kamay, isang dambuhalang apoy kamay. Ang 8 emperador ay nagsanib-sanib. Tara na, napagtanto ng karamihan sa di kalayuan kung gaano kapura para sa kanila na makalayo. Sina Lin Fang at Yuan Fei ay tumalon papunta sa napakalaking espada ni Lin Fang, umuubo pa rin sila ng dugo at ang kanilang mga mukha ay nakamamatay na mapatla. Gayunpaman, hindi pa rin gumagalaw ang Syllogistic Dev Amarants. Pagkatapos ng kanilang magkasanib na pagsisikap, isang crack ang lumitaw. Boom boom boom. Sa di kalayuan, 2 silhouette ang lumitaw. Ano ang problema, lahat? Walang pakialam na sabi ng isang tao. Ang isa sa kanila ay ang emperador mula sa angkan ng Thunderbird. Nandito rin ako. Tumingin si Yuan Fei sa malayo at nakita ang Great Ape Emperor. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1267, ang siyam na kanta. Emperor Thunder, Emperor Ape, tulungan mo kaming sirain ang mga selyo. Agresibong sabi ni Emperor Pang. Si Emperor Pang ay mula sa Bestial Imperial Palace sa brutal na bahagi ng Bahwang. Siya ay hindi kapani-paniwalang agresibo, kahit ang 2 emperador na iyon ay ayaw siyang komprontahin. Emperor Pang, ano ang dapat gawin? Tanong ng Thunderbird Emperor, Emperor Lei. Natatakot siyang masaktan si Emperor Pang. Kahit na sila ay natatakan, pagkatapos masira ang mga selyo, ang mga emperador na iyon ay haharapin ang sinumang nakasakit sa kanila. Sabay-sabay kaming 8 sa mga kadena, ngunit hindi ito gumana. Umatake ito sa amin, sasalakayin nating lahat ang gitna ng sealstone. Ang emperador na nagsisil ng demonyo ang nagsild sa lugar na iyon. Sabi ni Emperor Pang. Alam niya ang iniisip ni Emperor Lei. Inaasahan din niya na si Emperor Lei ay maipit din sa sealing stone. Sige, subukan ko, sabi ni Emperor Lei. Dama pa siya sa gitnang bahagi ng napakalaking selyadong teritoryo at inatake ito ng dumadagandong na enerhiya. Magkasama. Galit na sigaw ni Emperor Pang. Bakit naman siya tutulong? Sabi ni Yuan Fei. Ang Great Ape Emperor ay hindi handang tumulong, ngunit kung ang mga emperador ay makalaya, kailangan nilang ayusin ang mga account pagkatapos kung hindi niya sila tutulungan ngayon. Tumanggo si Lin Fang. Ang mga emperador na iyon ay hindi magkakaibigan. Ang mga taong tulad ni na Emperor Xi at Emperor Yu ay bihira, pagkatapos ng lahat, sila ay nagmula sa parehong lugar. Lin Fang. Sabi ng isang tao sa di kalayuan. Tumingon siya at nakita niya si Yandy. Gayunpaman, muling naging Qiyong Qi si Yandy. Bumalik ka talaga. Sabi ni Lin Fang gamit ang telepathy. Nakakabaliw. Kung matuklasan ng mga emperador na siya iyon, papatayin nila siya. Bukod sa iyo, sino ang nakakakilala sa akin? Sabi ni Qiyong Qi nang may panghahamak. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi. Kaibigan mo ako, si Qiyong Qi ang sinaunang, mabangis na hayop, hindi ba? Kung sasabihin mo, sabi ni Lin Fang. Kung may makakaalam kung sino si Qiyong Qi, papatayin din nila si Lin Fang. Sa sandaling iyon, dumating si Qiyong Qi sa tabi ni Lin Fang. Mukhang nagulat si Yuan Fei nang sabihin niya. Lin Fang, iyon ba ang iyong alaga? Puff. Dapat sabihin mong alaga ko siya. Isa akong emperador. Agresibong sabi ni Qiyong Qi. Napakamot ng ulo si Yuan Fei. Si Qiyong Qi ay may masamang ugali. Bastard, anong nangyari dyan? Ano yan? Sino ang nagbuklod sa iyo? Ang 3 bang nabubuhay na dakilang emperador at ang Demon Silang Emperor ay talagang lumitaw dito noon. Tanong ni Lin Fang gamit ang telepathy. Huwag ka nang magtanong, masasabi ko lang sa iyo na dito, hindi lamang ang 3 nabubuhay na dakilang emperador at ang mga emperador na nagtatak ng demonyo ay hindi lamang ang mga dumating. Isang labanan sa pagitan ng mga dakilang emperador ang naganap dito, na hindi lamang naganap sa isang maliit na mundo.
Lin Fang, mayroon ka ng napakalakas na kasanayan sa demonyo, mahusay, bibigyan kita ng isa pang hindi ka panipaniwalang regalo. Sana lagi mo akong maalala. Sabi ni Kyung-chi, kumikislap ang kanyang mga mata. Anong ginagawa niya? Isang regalo. Talagang alam niya kung ano ang nasa ilalim ng selyo. Boom boom boom. Sa sandaling iyon, muling yumanig ang mga tao. Sinisikap pa rin ng mga emperador na kumawala sa mga tanikala at marami pang mga emperador ang dumating. Bukod kay Emperor Lei at sa Great Ape Emperor, si Emperor Niu mula kay Mang Niu dumating na rin ang Mountain at ang Buddha Emperor, kasama ang kanyang gininto ang katawan, mula sa Celestial Thunder Temple. Sa hindi kalayuan sa kanila ay isang magandang babae, ito ay si Empress Roger mula sa langit ng palasyo ng Desir. Mayroon din isang pervert na mukhang emperador. Ang dambuhalang nakatatak na bato ay pumuputok na. Ang mga nakakadena ng mga emperador ay namutla na sa puntong ito. Lahat, tulungan mo kami. Mayroong ilang mga kayamanan dito. Sabi ni Emperor Qi sa mga bagong dating. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang lahat at hindi siya pinansin. Noong una, ang Great Ape Emperor at Emperor Lei ay nag-iisa, kaya kailangan nilang tumulong, ngunit ngayon ay napakarami pang emperador. Kung magkakaroon ng mga tensyon sa pagitan ng lahat ng mga emperador na iyon, isang malaking digmaan ang uubusin kay Bahwang. Gotcha. Sandaling iyon, isang nakakatakot na lakas ang lumitaw sa ibaba nila. Ang bagay na nakatatak sa ilalim ay gusto ding kumawala. Naisip ng karamihan. Tulad ng 8 emperador, ang bagay na nakatatak sa ilalim ng bato ay nais ding tumakas. Boom! Lalong pumuputok ang mga marka ng demonyo. Nasira ang selyo. Isip ni Lin Fang. Gayunpaman, ang mga nakakatakot na enerhiya ay biglang lumitaw mula sa mga marka ng demonyo at mga itim na ulap na namuo sa kalangitan. Isang demonyo. Isip ni Lin Fang. Sinabi sa kanya ni Yandy na mag-aalok siya ng isang hindi kapanipaniwalang regalo na nauugnay sa kanyang kakayahan sa demonyo, may kinalaman ba ang bagay na nakatatak sa ilalim ng batong iyon? Nakakatakot na enerhiya ng demonyo. Sa isip ni Yuan Fei nanginginig. Ho, ho, ho. Ilang tunog ang nagmula sa ilalim ng lupa. May umiiyak sa malupit na paraan. Ang malademonyong kantang iyon ay naglalabas ng mga soundwave na puno ng mga demonyong enerhiya. Ang 8 nakakadena na emperador ay nagiging mga demonyo na ngayon. Empress Roja, anong kanta yan? Tanong ng mga emperador sa hindi kapanipaniwalang magandang empress mula sa Heavens of Desire's Palace. Ewan ko, demonyong kanta yun, kaya hindi tulad ng mga atake ko. Sabi ni Empress. Ang kanta ng demonyo ay nakaka-impluwensya sa lahat, ginagawa silang mga demonyo. Nakakatakot ang enerhiya ng demonyong iyon. Isip ni Lin Fang. Gustong umalis ni Lin Fang, ngunit halos hindi siya makagalaw. Kailangan niyang pag-aralan ang mga demonyong lakas doon. Kahit na si Lin Fang ay nag-aral ng makapangyarihang mga kasanayan sa demonyo, hindi pa rin niya naiintindihan ang mga demon abstruse energies, ni hindi niya alam kung saan ito pag-aaralan. Siyam na madilim na ulap, ang pinagmulan ng demonyo. 9 Netherworlds, The Monarch Song, isa sa 9 na pinakamakapangyarihang kanta ng kontinente. Isip ni Empress Roja. Sa buong bansa, kasama ang Yangzhou City, lahat ay nagtaas ng ulo at nakita ang mga itim na ulap na iyon. May tao. Sa sandaling iyon, 2 tao ang lumitaw sa langit sa itaas ng mga ulap na iyon. Ang isa ay itim na itim, ang kanyang itim na buhok ay nililipad sa hangin. Kahit na siya ay kalmado na nakatayo doon, ang kanyang mga demonyong enerhiya ay nakakatakot. Tila siya ang hari ng mga demonyo, ang Panginoon ng mga demonyo, ang demonyong emperador. Sa kanyang mga bisig ay isang babae at hindi siya kumikibo. Ang demonyong emperador ay mukhang malungkot, 9 na demonyong kanta. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1268, Diyosa, libingan ni Empress Shi. Lahat ay nagtaas ng ulo upang makita kung ano ang nangyayari. Isang dakilang demonyong emperador ang nakatatagto. Ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador ay napunta sa isang maliit na bansa tulad ng Zuyu at sa loob ng batong iyon, isa pang dakilang emperador ang natatakan. Gaya ng inaasahan, ginamit ang demon sealing technique para silyuhan ang isang demonyong emperador. Ang demonyong emperador sa langit ay mukhang kalmado, pinagmamasdan niya ang karamihan ng tao sa isang nakakainis na paraan. Sino ang makakalaban niya sa mundo? Ang 9 Netherworlds The Monarch Song ay maaaring gawing demonyo ang mga tao. Bukod sa nakakatakot na demonyong enerhiya, naramdaman din ng mga tao ang ilang kalungkutan, ang kalungkutan ng isang nahulog na emperador. May emosyon din ang demonyong emperador. Isip ni Lin Fang. Ipinaalala nito sa kanya ang pabalik sa Zuyu noong ginamit niya ang demonyong espada dahil naging hayop si Meng Qing. Hindi pa rin tuluyang nawala ang emosyon niya. Inilabas ni Lin Fang ang sarili niyang demonyong Qi, ngunit hindi niya ito sinasadya. Sa Zuyu, maraming tao ang nakakarinig ng 9 Netherworlds demoniac song at isang itim na Qi ang unti-unting lumalabas sa kanilang katawan. Kung makikilala ko ang ganoong lalaki, kahit tumanda ako at hindi kasing ganda ngayon, hindi magiging problema iyon. Isip ni Liren Lei na nakatingin sa malayo. Gotcha. Ang 8 emperador ay nahihirapan pa rin. Lalo na ang dakilang Oriental Greenfinch Rock, ang kanyang nakakasilaw na gininto ang enerhiya ay nagiging itim at ang kanyang mga mata ay nagiging itim din.
Ang pagkahumaling ng isang hanggal na demonyong emperador, hindi mo ako gagawing demonyo. Break na lang, sigaw ng dakilang Oriental Greenfinch Rock na nakatingin sa langit. Gumagalaw lang ng kaunti ang demonyong emperador sa langit. Tiningnan niya si Emperor Pang sa isang nakakainis na paraan. Ang awit ng demonyo ay nagsimulang tumunog ng mas malakas sa utak ni Emperor Pang, na muling nagpabagsak sa kanya. Isang hanggal na demonyong emperador. Hindi pumayag ang karamihan, nakakatakot ang demonyong emperador na iyon. Sino yan? Naunawaan ni Lin Feng na ang hindi kapani-paniwalang malalakas na demonic cultivator ay maaaring pilitin ang kanilang mga kaaway na sumuko sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Ang Netherworld Demon Emperor. Ito ay isang thread lamang ng enerhiya dito na hindi nakakalat sa loob ng libu-libong taon. Sabi ni Qiyong Chi gamit ang telepathy. Iyon ay isang demonyong emperador, isang dakilang emperador, ay kayang gawin ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng isang maliit na thread ng enerhiya na hindi namatay sa libu-libong taon. Ang Netherworld Demon Emperor ay may mga emosyon, bakit siya tinatakan ng demonyong nagbubuklod sa dakilang emperador? At ikaw, sino ang nagbuklod sa iyo? Ano ang nangyayari? Tanong ni Lin Feng kay Qiyong Chi. Dahil gusto mong malaman ng higit pa, maaari kong sabihin sa iyo ng kaunti. Sa Continent of the Nine Clouds, mayroong 9 godly demonic forbidden songs, ang Netherworld Demon Emperor ay kayang kontrolin ng isa sa mga kanta, ang 9 Netherworld's demonic song. Dahil namatay ang babaeng hawak niya, gusto niyang patayin ng 3 buhay na dakilang emperador at pagkatapos ay isang malaking digmaan ang naganap dito. Kung titingnan mong mabuti ang selyadong lugar, malalaman mo na ito ay isang libingan. Sabi ni Yandy kay Lin Feng gamit ang telepathy. Makikita mo ang lapida doon. Sabi ni Yandy na nakatingin sa pangunahing taluktok ng bulubundukin ng Yunhai. Matapos masira ang lahat sa bulubundukin, lumitaw ang isang napakalaking lapida. Gusto mo bang puntahan kung ano ang nakasulat? May kinalaman ito sa iyo. Kasama ko, nagulat si Lin Feng, ano ang kinalaman ng lapida ng Netherworld Demon Emperor sa kanya? Tara na, tumalon si Lin Feng sa Qiyong Chi, napapalibutan pa rin ng demonyong Chi. Pagkatapos, lumipad si Qiyong Chi patungo sa lapida. Lin Feng. Sigaw ni Yuan Fei nang makita niyang biglang aalis si Lin Feng. Ito ay masyadong mapanganib. Kahit na ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi ay hindi gustong lumapit. May makikita ako doon. Sigaw ni Lin Feng kay Yuan Fei. Ikaw maliit na bastard, hayaan mo akong sumama sa iyo. Pagkatapos ay sinundan siya ni Yuan Fei. Kaiya ka, bumalik. Sigaw ng Great Ape Emperor kay Yuan Fei. Kumislap ang kanyang silhouette at lumitaw siya sa harap ni Yuan Fei. May titingnan lang ako kay Lin Feng. Nakangiting sabi ni Yuan Fei. Nagkibit-balikat ang matanda at ngumiti. Malaki ang mga mata ng Great Ape Emperor habang nakatingin kay Yuan Fei at pagkatapos ay nagpas siyang sumunod. Sa wakas, dumaong sina Lin Feng at Qiyong Chi sa harap ng lapida. Binasa ito ni Lin Feng. Diyosa, libingan ni Empress Qi. Ang mga salitang iyon ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang Qi, ngunit ang Qi ay walang anumang kalungkutan. Narito ang libingan ni Empress Qi, nakakagulat, ngunit ano ang kinalaman nito sa akin? Isip ni Lin Feng. Tinanong niya si Qiyong Chi gamit ang telepathy. Bakit may kinalaman ito sa akin at bakit ito nakasulat na Diyosa? Siyempre may kinalaman sa iyo. Maglakas loob ka bang sumama sa akin sa langit at tingnan ang babaeng hawak ng Netherworld Demon Emperor? Sabi ni Qiyong Chi gamit ang telepathy. Sabihin mo muna sa akin, anong papel ang ginampanan mo noong digmaan ng mga dakilang emperador? Tanong ni Lin Feng. Masyado siyang maraming nalalaman. Nagnakaw ako ng mga libingan. Sabi ni Yandy, si Lin Feng ay nagulat, si Yandy ay isang magnanakaw. Ikaw, isang dakilang emperador, ay nagnanakaw ng mga libingan. Hindi nakaimik si Lin Feng. Hindi lang ako. Ang Netherworld Demon Emperor ay nagnakaw din ng mga libingan, kaya siya namatay. Pero patay na siya noon, kaya walang kwenta ang mga emosyon. Nagkamali siya bilang isang demonyong emperador, nagsanay siya ng demonic cultivation at nahulog siya dahil sa isang magandang babae. Sabi ni Yandy na nakakainis. Para sa kanya, tragedy ang pagkakaroon ng emosyon, sarili niya lang ang masisisi niya. Nine-love siya sa isang magandang babae, pero one-sided love iyon. Sabi ni Yandy. Magtiwala ka sa akin at sumama ka sa akin, pumunta tayo at makita ang demonyong emperador. Sabi ni Qiyong Chi kay Lin Feng gamit ang telepathy. Hindi mo ako sinusubukang lokohin, hindi ba? Sabi ni Lin Feng. Naloko niya ang 8 emperador, kaya medyo natakot si Lin Feng. Basta, wala kang tiwala sa akin. Huwag kalimutan ang sinabi ng manghuhula. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, wala na ang aking kaluluwa ngayon, kahit na patuloy akong lumakas, hindi na ako magiging isang dakilang emperador muli. Dapat umasa ako sa iyo. Sa makatuwid, gagawin ko ang aking makakaya upang maging isang dakilang emperador. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano ka kaswert. Napakagandang pagkakataon, huwag mong palampasin at pagsisisihan mo ito ng tuluyan. Sabi ni Yandy kay Lin Feng gamit ang telepathy. Sandali itong naisip ni Lin Feng at tumango. Sige, umakyat tayo doon at tingnan ang Netherworld Demon Emperor. Pagkatapos, bumangon silang dalawa sa ere. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto.
Kabanata 1269, ang nagmana. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at nakakita ng dalawang silhouette na tumataas sa hangin patungo sa demonyong emperador. Si Lin Fang ay nasa likod ni Qiyong Chi at ang kanyang puso ay tumitibok. Hindi pa siya ganoon kataas sa langit bago at sa harap niya, mayroong isang dakilang emperador ng demonyo. Boom! Isang nakakatakot na chi ang humihip at humahaplos sa kanilang mga katawan, pakiramdam ko, anumang oras, maaari silang maging mga demonyo. Sa wakas, dumating sila sa ilalim lang ng Netherworld Demon Emperor at kitang-kita nila siya. Netherworld Demon Emperor, naaalala mo ba si Yandy noong mga araw? Tanong ni Qiyong Chi sa Netherworld Demon Emperor gamit ang kanyang makajos na kamalayan. Yandy, ang boses na iyon ay umalangaw sa utak ni Lin Fang at Yandy. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanila. Nang inag ang kaluluwa ni Lin Fang. Parang ang Netherworld Demon Emperor ang magkokontrol sa kanyang kaluluwa. Talaga, Yandy, sabi ni Qiyong Chi. Ginamit niya ang kanyang makajos na kamalayan para makipag-usap sa kanya. Noon, itinaya mo ang iyong buhay para kay Empress Shi at namatay, kung hindi, sino ang makakapidyo sa iyo? Ngayon, muling nabubuhay si Empress Shi, ngunit wala ka nang natitira maliban sa natitira sa iyong kaluluwa. Si Empress Shi ay muling nabuhay. Tiningnan sila ng masama ng Netherworld Demon Emperor. Ang malalaking itim na ulap na iyon ay gamulong sa kalangitan ng Zuyu. Sa katunayan, siyasatin mo ang kanyang kaluluwa at malalaman mo ang lahat. Sabi ni Yandy sa Netherworld Demon Emperor. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang gamit ang kanyang itim na mga mata boom. Siniyasat ng demonyong emperador ang iniisip ni Lin Fang. Ang kaluluwa ni Lin Fang ay nanginginig ng husto, ngunit wala siyang magawa laban sa lakas na iyon. Bakit? Bulong ng Netherworld Demon Emperor. Nakikita niya ang lahat ng nalalaman ni Lin Fang, maging ang buong buhay niya. Tama, si Empress Shi ay muling nabubuhay, ngunit ang iyong kaluluwa ay malapit ng magwatak-watak. Nakahanap ako ng tagapagmana para sa iyo at sa tingin ko ay hindi dapat mawala ang Nine Netherworlds Demonic Song. Ang galing, tama. Sabi ni Yandy gamit ang telepathy. Hindi ka ba natatakot na mamatay kita? Malamig na tanong ng Netherworld Demon Emperor. Hindi mo gagawin. Ilagay ang iyong mga saloobin sa kanya at isama ang kanyang katawan. Hayaang damaloy ang iyong kaluluwa sa buong katawan niya. Pagkatapos, makakasama mo si Empress Shi sa buong buhay mo. Sabi ni Qiyong Chi, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng Netherworld Demon Emperor. Ginagamit ang katawan ni Lin Fang para manatili kay Empress Shi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ibinaba niya ang ulo niya, mukha siyang malungkot. Boom! Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Fang ang isang dambuhalang kamay na humawak sa kanyang katawan. Pagkatapos ay inilagay siya ng demonyong emperador sa siyam na pinagmumulan ng tubig sa Netherworlds. Siyam na kanta, 9 Netherworld songs. Sabi ng Netherworld Demon Emperor. Naramdaman ni Lin Fang ang masamang pag-agos ng tubig sa kanyang katawan, ngunit hindi nito nasira ang kanyang katawan, sa halip, ito ay naging isang magandang himig na tumutunog sa kanyang ulo. Si Lin Fang ay namangha. Napagtanto niya ngayon na nagtagumpay si Yandy. Gayunpaman, medyo nagalit din si Lin Fang, napakaraming panganib ang ginawa ni Yandy. Ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at umupo na naka-cross-leg sa masamang tubig. Ang pinagmulan ng Nine Netherworlds ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Nagulat ang mga tao, ano ang nangyayari? Bakit naka-cross-leg si Lin Fang sa siyam na tubig ng Netherworlds? Tanging sina Qiyong Chi, Lin Fang at ang demonyong emperador lamang ang nakakaalam kung ano ang kanilang napag-usapan. Sa sandaling iyon, itinaas din ng maraming tao sa Zuyu ang kanilang mga ulo at nakita si Lin Fang, ang kanilang hari, na naka-cross-leg sa kalangitan, sa siyam na pinagmumulan ng Netherworlds. Si Qiyong Chi ay pinagpapawisan, siya ay nagsugal at ito ay nagtrabaho. Tama ka, hindi makakalimutan ang Nine Netherworld Song. Gayunpaman, kahit na muling mabuhay si Empress Shi, hindi na siya magiging katulad ng dati, kaya ang pananatili sa kanya sa lahat ng oras ay magiging walang kabuluhan. Sabi ng Nine Netherworlds Demon habang nakatingin sa magandang dalaga sa kanyang mga bisig. Ano ang silbi ng pagprotekta sa kanyang libingan? Patay na siya. Sabi ng Netherworld Demon Emperor na nakatingin sa napakalaking libingan. Pagkatapos, ang Netherworld Demon Emperor ay tumingin kay Lin Fang at sinabi, kapag na-master mo ang Nine Netherworlds Demoniac Song, kung gusto mo, tulungan mo ako at patayin ang Three Lives Demon. Pagkatapos ay isang kaluluwa ang tumagos sa ikatlong mata ni Lin Fang at nawala ang Netherworld Demon Emperor. Kahit nahulog ka, mananatili ako sa iyo dahil mahal pa rin kita. Sabi ng malakas na boses. Sa wakas, nagkalat ang mga demonyong enerhiya at nawala ang masamang tubig. Ang pangatlong mata ni Lin Fang ay naglalaman na ngayon ng nakakatakot na kamalayan ng demonyo habang ang kanyang mga mata ay itim. Nang umalis ang Netherworld Demon Emperor, nagpa siya siyang mag-iwan ng thread ng kamalayan kay Lin Fang. Kapag na-master mo ang Nine Netherworlds Demonic Song, kung gusto mo, tulungan mo ako sa pagpatay sa Three Lives Demon Emperor. Bulong ni Lin Fang. Tatlong buhay na dakilang emperador, ang Netherworld Demon Emperor, ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador, si Empress Shi, ano ang kanilang relasyon? At ang lapida na iyon, sino ang gumawa nito?
Ang dakilang emperador na nagtatak ng demonyo ay nagsilyado sa Netherworld Demon Emperor, ngunit bakit gusto niyang patayin niya ang tatlong buhay na dakilang emperador? At tila nakumbinsi rin ni Yandy ang Netherworld Demon Emperor na manatili kay Empress Shi dahil sa kanyang patay na katawan. Sinasadya ba na gawing muli ang tinatakan ng demonyong mahusay na selyo ng emperador? Sa huling thread ng kaluluwa na mayroon ka, ano ang dapat mong gawin? Sabi ni Lin Fang sa silhouette na nawala na. Boom, boom, boom. Malakas na tunog ang nagpabalik sa katinoan ni Lin Fang. Tumingin siya sa lupa at nakita ang malalakas na cultivator na nahihirapan. Mas dumami pa ang mga crack marks, malamang na makalaya na sila. Sirain. Nagmukhang demonyo si Emperor Pang sa sandaling iyon. Ang kanyang chi ay humahanggol sa kalangitan, siya ay napapaligiran ng ginintoang at malademonyong chi. Ang 7 iba pang mga emperador ay nahihirapan din, ngunit malapit na silang magtagumpay. Ang Netherworld Demon Emperor ay nagawang kumawala mula sa silang energies na nagpapatunay na hindi na sila kasing lakas ng dati. Boom! Sa wakas, ang mga marka ng demonyo ay nasira at ang mga selyo ay nasira kasama nila. Sino ang makakapidyo sa akin? Sigaw ng dakilang Oriental Greenfin Rock. Sa sandaling iyon, mukha siyang sira na ibon. Ang iba pang mga emperador ay kumawala din sa mga selyo, ngunit hindi sila mukhang nakakatakot. Nakakamatay din ang pamumutla ng mga mukha nila. Kalokohang selyo. Sa wakas librera na ako. Hahaha, sa wakas, nasira na sila. Patay na si Empress Shi, wala na ang demonyong emperador, sino ang makakapidyo sa akin ngayon? Si Qiyong Chi at Lin Fang ay lumipad palayo ng mabilis hanggat kaya nila. Ang lahat ay biglang nabihag ng libingan. Si Zhu Yu ay napuno ng nakakasilaw na mga ilaw at isang naglalakihang palasyo ang lumabas mula sa selyadong lugar. Nagnanakaw ng mga libingan. Hindi katakataka na gustong ninakawan ni Qiyong Chi ang mga libingan, iyon ay si Empress Shi at ang maliliit na mundo ng Netherworld Demon Emperor. Naisip ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1270, walang kapantay na cultivator. Noong ninakawan mo ang mga libingan, nandoon pa rin ang Netherworld Demon Emperor, kaya malamang na ninakawan mo ang puntod ni Empress Shi habang hindi itinatago ang iyong dakilang emperor status. Tanong ni Lin Fang kay Qiyong Chi gamit ang telepathy. Ano ang gusto niyang gawin? At bakit Diyosa? Ang Empress ay may hindi kapani-paniwalang mga kayamanan. Sabi ni Qiyong Chi, kumikinang ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinanong niya si Lin Fang. At hindi mo ba gustong malaman kung bakit ko sinabi na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa iyo? Kailangan ko bang magtanong? Sabi ni Lin Fang na nakangiti ng pilit. Malinaw na naiintindihan niya ang sinabi ni Qiyong Chi sa Netherworld Demon Emperor. Hindi ka kasing tanga gaya ng iniisip mo noon. Kaya ngayon naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin noong nakaraan. Nakangiting sabi ni Qiyong Chi. Inilibot ni Lin Fang ang kanyang mga mata. Ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang magkaroon ng anak si Lin Fang. Tingnan mo, nagiging magulo doon. Sabi ni Lin Fang. Lumitaw ang mga dagandong na tunog habang ang mga palasyo ay tumaas. Ang lugar ay naging isang fairyland. Iniisip ng mga emperador na malaya sila dahil sinira nila ang selyo. Dapat gusto pa nilang mamatay. Sabi ni Qiyong Chi nang may panghahamak. Ang mga emperador mula sa lalawigan ng Bahwang ay may kalamangan sa bilang, ngunit naisip ba nila na magkakaroon sila ng kalamangan kaysa sa selyadong emperador? Si Zhu Yu ay magiging mayaman. Sabi ni Qiyong Chi. 2 maliliit na mundo ang lumitaw sa Zhu Yu, kaya tiyak na babangon si Zhu Yu sa hinaharap. Napakaganda ng maliit na mundo ni Empress Shi. Ito ay may celestial chi, lumitaw ang mga talon at ito ay napakalaki. Mula ngayon, pinalitan na ng palasyo ni Empress Shi ang Yunhai Mountain Range at ang Blackwind Mountain. Kasabay nito, bumangon din ang maliit na mundo ng Netherworld Demon Emperor, ngunit mas malaki pa ito kaysa kay Empress Shi. Mayroon itong pag-ilog na anyo at pinalibutan ang teritoryo ni Empress Shi na parang pinoprotektahan ito. Maliit ba ang mundo ng mga dakilang emperador na iyon? Napakaganda. Isip ni Lin Fang. Ini-inspeksyon niya ang lahat ng mga gusaling iyon. Ang mga palasyo ng Netherworld Demon Emperor ay napakalaki at tayog. Ang maliit na mundo ba ay lalawak sa Yangzhou City? Isip ni Lin Fang. Kung ang maliit na mundong iyon ay ilang 12-dosenang libong kilometro ang lapad, makakarating ito sa Yangzhou City. Lin Fang, bumaba ka. Sigaw ni Yuan Fei. Ang mga emperador ay nagsimula ng makipaglaban sa kalangitan upang hindi sirain ang maliliit na mundo. Gaano kabilis? Naisip ng karamihan nang makita nila ang lahat ng mga taong iyon na lumilipat patungo sa maliliit na mundo. Ang dalisay na chi ay gamulong sa mga alon at ito ay isang hindi kapani-paniwalang enerhiya. Pumasok si Lin Fang sa maliit na mundo at agad na nakaramdam ng kasiyahan. Lumabas ang laha. Sigaw ng isang tao. Si Emperor Pang iyon. Ang chi ni Emperor Pang ay naglalaman ng ilang itim na sinulid at maging ang kanyang mga mata ay naging itim. Nakita mo, iyan ang lakas ng Nine Netherworlds Demonic Song, isang sulyap at ang mga tao ay magiging demonyo. Nagsimula ng maging demonyo si Emperor Pang. Sabi ni Qiyong Chi kay Lin Fang gamit ang telepathy. Ang ilan sa mga emperador ay bumagsak. Naisip ng karamihan. Asar o papatayin ko lahat. Galit na sigaw ni Emperor Pang. Biz. Sa sandaling iyon, gamulong ang mga ulap sa kalangitan. Lahat ay nagtaas ng ulo at nakita ang malalakas na cultivator.
Lumitaw ang isang mukha, mukhang agresibo, dominante at maharlika. Ang mga tao ay nagkaroon ng pakiramdam na sila ay masusufocate. Sa wakas, may nagsabi. Lahat ng mga emperador ay umalis sa bansang ito at hindi na bumalik. Sigaw ng isang mapusok na boses. Sino ka sa tingin mo? Galit na galit at agresibong sigaw ni Emperor Pang. Tumingin ang mukha sa kanya at ang mga mapang-api na enerhiya ay bumaba mula sa langit at pinalibutan siya. Nakita ng karamihan ng isang dambuhalang kamay at maraming tao ang naglabas ng nakakakilabot na hiyawan. Ipinikit nila ang kanilang mga mata, hindi sila ng ahas tumingin. Araw ba ng paghuhukom nila? Nang imulat nila ang kanilang mga mata, namutla ang kanilang mga mukha. Si Emperor Pang ay nasa napakalaking kamay, si Qi ay sumipol, ang espasyo ay nanginginig. Kahit gaano pa siya kabaliw, hindi siya makatakas sa kamay na iyon. Gaano kalakas ng loob mo na kausapin ako ng ganyan? Kumpiyansa ka talaga para sa isang munting ibon. Kahit na ang Dragon Emperor at ang Phoenix ay hindi naglakas loob na makipag-usap sa akin sa ganoong paraan. Agresibong sabi ng taong iyon sa langit. Parang ang Diyos ang nagsalita. Kung ayaw mong pilayin ko ang iyong cultivation o patayin ka, umihi ka. Sabi ng malakas na cultivator sa langit. Pagkatapos, agad na nawala si Emperor Pang. Kung maglakas loob kang bumalik, sisirain kita. Sabi ng boses kay Emperor Pang habang tumatakbo siya palayo. Lahat ng mga emperador, umihi at umalis sa lugar na ito. Ganon din sa'yo, kung maglakas loob kang bumalik papatayin kita. Kahit sinong emperador, mamamatay sila kung babalik sila kay Zuyu. Pagkatapos, lahat sila ay tumakbo palayo sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti.